Kaibigan, bago tayo magsimula, palike and subscribe po muna ako at pahit ng notification bell para ma-notify ko kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, October 14, 2024, meron tayong update sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan po mga kaibigan, ay nakakaranas po tayo ng maulap at maulan na panahon ngayong Lunes po. Hindi po yan dahil sa bagyo mga kaibigan, yan po ay dahil sa shearline na nakakaapekto po sa extreme northern Luzon. Kasama na rin po dyan ng easterlies na nakakaapekto sa eastern section po ng Luzon at ng Visayas area. Pangungunahan ko na kayo mga kaibigan, wala naman po tayong minomonitor na bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy tayo makakaranas ng maulap at maulan na panahon, especially lalong-lalo na po sa hapon at pagdating po sa gabi. So narito na po ang forecast weather condition natin, yung mga lugar po na apektado ng masamang panahon. Sa area po ng Batanes, asahan natin dyan ang maulap na kalangitan ngayong araw ng Lunes. May mga isolated rain showers and thunderstorm. Pagdating po yan sa hapon hanggang sa gabi. Sa hapon, yung mga thunderstorm mga kaibigan, minsan nagsisimula yan mga alauna, alas 2 at tumatagal po pinakamahaba na yung 3 oras mga kaibigan. So mag-ingat na lamang tayo sa posibleng banta po ng pagbabaha at guide din sa mga landslide prone area sa mga matataas po na lugar. Sa area ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, maulap din po na medyo may mga pag-ulan ng ating mararanasan ngayong umaga po ng Lunes. Pagdating ng tanghali, ganun din sa hapon, posible ang mga localized thunderstorm. Sa gabi naman, medyo mahina hanggang sa posibleng malakas na pag-ulan ang ating posibleng asahan dahil yan sa easterlies or itong mainit na hangin po na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Sa area ng Metro Manila, the rest po ng Luzon at Eastern Visayas, asahan din natin ng maulap na kalangitan dyan sa mga lugar po na yan. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm ang ating mararanasan dahil pa rin po yan sa easterlies. So yung impact po niyan kapag ka nagkaroon ng malawakan at malakas kung sakasakali na pag-uulan, pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa ilang bahagi po ng ating bansa na aking hindi nabanggit, patuloy din makakaranas ng maulap at maalinsangan na panahon mga kaibigan dahil po yan sa banta naman ng mga localized thunderstorm. So may mga posibleng pag-uulan din po so magbantay at mag-monitor na lamang tayo. Ayon na rin po sa ating pinaka-advance weather forecast mga kaibigan, within the next 2 weeks ay may mga chance ng mga bagyo na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Naasahan din ayon na rin po sa pagkatala ng Pag-asa. Officially, pagtapos dito pong Oktubre may lalabas na or officially, ito na nga po yung sinasabi natin na amihan season or yung Northeast Monsoon, which is kapag ka-amihan season po mga kaibigan ay malimit lamang po yung bagyo niyan, pero kapag may bagyong pumasok ay asahan natin ito ay malakas kung ikukumpara natin sa habagat season, which is sunod-sunod ng bagyo pero mga mahihina naman po mga kaibigan. So sa ngayon mga kaibigan, yan lamang ating update, and please wag kakalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga weather update. Maraming salamat po.